Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, Tambayan ng Masa. Title, Senate Rift Grows Over Flood Control Report as Lacson Cayetano Clash. Nagbangayan Senator Cayetano and Senator Lacson. A disagreement has surfaced in the Senate over the partial report on the flood control investigation, with leaders divided on how it should be handled. Senate President Lacson, Senate President pro tempore Panfilo Lacson is pushing to present its findings, while Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano argues the report is incomplete and should not yet be the focus. Cayetano said the report does not show the full picture and questioned why attention is being given to it while the investigation is still ongoing. He also raised concerns about how the issue is being framed and why only selected individuals were invited to testify. He noted that several senators disagree with parts of the report, explaining the hesitation to sign. Lacson said he respects differing views and emphasized that members can decide based on their own judgment. So far, only 6 senators have signed the report, short of the 9 required for plenary discussion. Despite this, Lacson plans to present key findings through a privileged speech to inform the public and counter claims of selective investigation with possible coordination with the DOJ and Ombudsman. Ito. So, malaking problema po si Senator Lacson sa ngayon. Parang test of crisis of credibility. Lumalakas po yung mga naratibo, public perception na selective ang ginagawa ng Blue Ribbon sa pag-imbestiga sa flood control. Maraming dapat patawag na hindi naman niya pinapatawag. Kaya maraming criticism laban sa kanyang leadership. Kaya sabi niya, dahil hindi naman pinirmahan, kulang ang perma sa partial report, hindi mapag-usapan sa plenaryo, edi ako na lang magsasalita. Kaya plano niya mag-privilege speech siya sa opening sa Lunes ba yun? Bagay na kinokontra ni Senator Alan Peter Cayetano. So, kanya-kanyang perception talaga. Ako, naniniwala ko, isa ako sa mga opinion lang ito talagang may selective investigation itong ginagawa ni Senator Lacson. Ang dami niyang dapat patawag. Hindi niya pinapatawag. Gutesa. Yan ang isang importante. Mabuti na lang na isingit lang na surprise witness. Hindi niya binigyan ng pansin yung testimonyo ni Gutesa. Ito, Brave Marines. Napakalaki yung pasabog nila, kailang wala lang, tsaka na kulang daw ng credibility, mathematically impossible daw yung Yusek Adrian Bersamin. Ang laking lead sana ito. Secretary, dating DBM Secretary Amina Pangandaman, ito mga dapat patawag ba? Yung 2 tauhan ni Saldico, yung Mark Texay ba yun, at saka John Paul Estrada. Ang dami niyang dapat patawag sana. Kasi ako, mayroon akong experience sa investigation. These are important leads. Kaya lang, nakakapagtaka dahil ayaw niya. Kaya nagkaroon na ng perception na may tinatabunan. So bagay na gusto niya nang magsalita para the public has the right to know ano ang tunay na nangyari. Sige, salita lang. On Monday, kailang ako, isa ako sa mga may opinion na talagang hindi patas ang pag-handle niya ng investigasyon. I'm sorry, opinion ko lang yun.
Kaya yung hindi mo masisi yung ibang senador, member ng Blue Ribbon na ayaw nilang pumirma. Kasi kung ako, hindi ko rin pipirmahan yung mga ganyang investigasyon na imbis na matumbok na ang mastermind, na pabayaan lang. Ako, nasasayangan ako kay Senator Lacson eh. Ang ganda ng simula niya. Ito, yung simula ng 20th Congress, di ba? 2 beses siyang privilege speech. Nang dahil doon, nataranta ang gobyernong ito. Kung bakit nagsabi ang Pangulo na mahiya naman kayo. Nung SONA niya last year, according to Professor Winnie Munsod, naalarma ang Pangulo nang dahil sa mga expose ni Senator Lacson sa kanyang privilege speech. So, ang ganda ba ng simula? Kaya lang nung naging chairman na siya, nung nagsimulang nagsalita si Gutesa, nagbago na. Hanggang ngayon, nakakapanghinayang. Yung magandang nasimulan ni Senator Lacson ngayon, to me nasisira na eh. I don't know paano niya ma-restore yung tiwala ng publiko sa kanya. Dahil pagbasa mo sa mga comments tungkol sa bagay nito, ang daming tinatawanan nila si Lacson kung ano nang tinatawag sa kanya. So, good luck. Anong mangyari sa Lunes? Palagay ko walang makakapigil kay Lacson dahil partner niya yung Senate President. Eh di, pabayaan natin siya. At sana sana makabawi pa si Senator Lacson dahil ulitin ko, ang ganda yung nasimulan niyang imahe as anti-corruption czar. Bakit ngayon bigla siyang nagbago? Sana maliwanagan siya. Good luck, Senator Lacson, sa iyong privilege speech sa session sa Senado sa opening ng session. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Ano na ni ang matagaan og yero. So mag-atop na siya karon kay matagaan man namo siya gyero. Amos siyang gitagaan para kay maayuhan ang ilang balay nga guba na. So mo ni ang kahimtang nila diri sa abuhan. So gisapahan na lang og banig nga dili aron dili motulo ang ulan. So ipangsapahan na lang gyud. So muna ang ilang kahimtang. So ginapuyan pa ni nila. So kung ulan, so tulo na gid kaayo. So gituluan na gid kaayo kung muulan. So karon pila na ikatuig ining balay nga nung tuluan naman kaayo? 5. So 5 years na kay anak. Na. So pila ka buki mong anak? 2. So 2 imong anak. Salamat sa Ginoo na katok net karon. Oh, so makatop na gid mo karon kay natagaan mo gyero. So managid og ato. So karon managid og atop. So managyod og atop. So nindot na kaayo. Salamat sa Ginoo sa nagsponsor. Nga napulihan na inyong atop. Napulian ang mong atop. Oh, so dako gyud yung pasalamat kay dili na mo tuluan.
So salamat pod.